Amen. Sa pong malakas na palakpak muli na may pagsamba para po sa ating Diyos na buhay at karapat-dapat lang po na sambahin ngayon pong umagang ito. Ang sabi po ni King David, Psalm 103 verse 1, "Bless the Lord, O my soul, and all that is in my inward being, bless His holy name." Ang kausap po ni David, sarili niya. Sabi po ni David, "Oy, sarili ko, David, tatamad-tamad ka, sambahin mo ang Diyos." Kausap niya po yung espiritu niya. At yan po ang gagawin natin ngayon po umagang ito. Dahil sa pagkausap po ni David sa sarili niya, he became the man after God's own heart. Kung gusto po natin na makasunod sa Panginoon ngayong umagang ito, let us focus, let's worship the Lord, and let us command ourselves na ngayon po umagang ito, we will focus in serving the Lord. Sabay-sabay po tayo. Samahan niyo po ako. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Lord, tulad po ng amin na banggit, ngayon lamang basahin niyo po ang puso namin at ang isip namin. Bigyan niyo po nawa kami, Panginoon, ng kakayahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na maunawaan ang tinig mo. Marinig namin ang kalooban mo at makasunod po nawa kami, Panginoon. Hiling namin, Lord God, i-bless niyo po nawa ang aming pagtitipon at maging maliwanag nawa ang mensahe mo sa amin ngayong umaga. Salamat po, Ama namin, sinasamba ka namin at inihiling namin na puspusin mo ng banal na Espiritu hindi lamang ang lugar na ito, kundi ang lahat ng puso ng lahat ng anak mo na nais sumamba at marinig ka ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayong makaupo. Ang buhay po ay parang pagmamaneho. Siguro marami po sa atin marunong magmaneho. Hindi mo naman kailangan marunong magmaneho ng kotse. Kahit marunong ka magmaneho ng bisikleta, o marunong ka magmaneho ng motorsiklo, o kahit e-bike, ang buhay po ay parang pagmamaneho kahit anuman ang minamaneho mo. Ano po ibig sabihin nun? Pag nagkamali ka ng konti, nagkamali ka ng liko, bangga ka. Pagka ikaw ay naatrasado sa preno, bangga ka. No, kapag hindi ka nagpaplano, hindi ka nag-iisip kung saan ka makakarating, maliligaw ka. Napaka-importante po ng pagmamaneho. Kaya ang sabi po, kapag ka nagmamaneho raw po tayo, yung isang paa daw po natin, nasa hukay na. At totoo po yan. Pag nagmamaneho ka, mapapikit ka lang ng kaunti. Yung kalahating, o yung buong pamilya mo, o lahat ng sakay mo, nagdelikado. Dahil lang napapikit ka ng konti. Kaya dapat po maging maingat. At paano po tayo maging maingat sa buhay na ito? Sabi nga po natin, dahil ang buhay ay parang pagmamaneho, dapat po matalino kang magmaneho. At ganoon din po sa buhay, we need to know how to be wise in our lives. Kaya pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga, live wisely. Mabuhay ng matalino. Ito po ay ikalawang bahagi ng pag-aaral po natin last time na because life is so short. Dahil maikli ang buhay, sasayangin pa ba natin sa mga kaguluhan, kapalpakan, at mga hindi pinagplanuhan? Dahil po maikli ang buhay, live wisely. Mabuhay ng matalino. Kaya basahin po natin mula po sa aklat ng Efeso, chapter 5, verse 15 hanggang verse 20. Ito po ang turo sa atin ng Biblia mula po sa aklat ng Efeso. Of course, marami pa hong ibang way para mabuhay ng matalino. Pero according to Ephesians chapter 5, 15 to 20, ito po yung iisa-isahin natin ngayon pong umagang ito. Kaya't mag-ingat kayo, yung kagad ang bungad dito sa verse ito. Mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Ito po kagad ang banat ni Pablo doon po sa mga taga-Epeso, sa mga Christian sa lugar ng Ephesus. Mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Ano pa? Lagi kayong magpasalamat, sabi po dyan, sa Diyos na ating Ama, dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.
No, si Pablo po, pag nagsalita po si Pablo, minsan po matalinhaga. Minsan po mahirap intindihin. Hindi ko katulad kapag nag-aaral tayo ng Matthew, Mark, Luke, John, o kaya sa Genesis, Exodus, mga historical, no, mga kwento, mga madaling unawain. Pero although si Pablo, kapag nagtuturo po siya, medyo komplikado dahil doctrinal, teachings, ito pong turo niya na pag-aaralan natin ngayong umaga, very simple. Itong turo po niya, very clear. In fact, kahit na hindi na natin masyadong pahabain o hindi natin masyadong pag-aralan, binasa pa lang natin, di ba natuto na tayo? Binasa pa lang natin, may diin na kaagad, may katotohanan na kaagad. Ito pong tinuturo sa atin ni St. Paul ngayong umaga. So, meron daw pong dalawang uri ng pamumuhay. There are two ways to live. According to verse 15, there are two ways to live. Ano po yung ways na yan? One is wisely and unwisely. Meron dalawang uri ng pamumuhay, matalino at hangal. Marunong at mangmang. So ibig po sabihin, kung ikaw daw po isang tatay, if you're a father, pwede kang mamuhay bilang isang tatay na matalino o isang tatay na hangal. Paano yun? May mga tatay na matalino ang kanyang pagkatatay. May mga tatay na mahusay ang kanyang pagkatatay. Pero may mga tatay naman daw po na mangmang. Mga tatay na unloving, mga tatay na malupit, mga tatay na babaero, mga tatay na mabisyo, mga tatay na basagulero. May mga tatay daw po na hindi nag-iisip sa pagkatatay. Yan po yung unwise. Mga tatay na pinapabayaan ng mga anak, unwise. Pero meron din naman mga tatay na wise. Marunong mag-isip, marunong mag-produce, marunong mag-alaga, marunong magmahal. So kung tatay ka, may dalawang uri ng pagiging tatay. Matalino o hangal. Alin tayo doon? Siyempre nanay din. No? Kung nanay ka, ganoon din naman. May nanay na hangal. May nanay din naman na matalino. Kaya sabi ni Paul, dalawang uri lagi yan. Empleyado ka, may empleyadong hangal. May empleyado rin naman na matalino at mahusay. May businessman na hangal. May businessman na matalino at mahusay magpatakbo. There were always two ways kung paano po tayo mabubuhay. So, habang nakikinig po tayo, alin ka dito? Ikaw ba yung matalino? Kung ikaw ay, ikaw ay isang estudyante, anong klaseng estudyante ka? Ikaw ba yung estudyante na wise? Hindi lang marunong ha? Hindi lang, pastor, honor ako eh. Lahat naman ngayon honor eh. Hindi yung matalino na maraming alam. Pero wise ka ba? Or mangmang na estudyante? No, you can be anything. Kung ano ka man, maski nga sa botante. Di ba lagi na lang, tuwing eleksyon, vote wisely. Pero tuwing eleksyon, talo si wisely. Sino lagi nananalo? Kaya nga nauso yung salita, bobotante. Pati botante, may bobotante. May wise na botante, merong matalinong botante. At ang ending lagi noon, sakit ng ulo kapag ka yung unwiseness ang pinaiiral po natin. So, kung gusto mo ng maayos na buhay, sabi nga ng title natin, Life is so short. Kung gusto mo ng maayos na buhay, dahil maikli lang naman talaga ang buhay, ano ang dapat gawin? Live wisely. Be conscious about it. No, hindi ako mamumuhay ng bara-bara. Hindi ako mamumuhay ng walang direksyon. Ang buhay ko dapat merong karunungan, merong katalinuhan. So madaling sabihin yan. Ang tanong, syempre, paano? How do we do that? At yan po yung gusto natin pag-aralan ngayon mula sa verse 15 to 20 ng Ephesians chapter 5. Unang-una po sa lahat, to live wisely. Verse 16, grab opportunities to do good. Lahat daw ng inyong makukuhang kabutihan, magagawa, grab every opportunity. Verse 16, basahin ko po Gamitin ninyo, dahan-dahanin natin gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Pagka meron daw pong chance na maging mabuti, gamitin ng lubusan yung pagkakataon. Dahil sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Kaya if you have an opportunity to do good, then go ahead, grab it. You're living wisely when you do good deeds. Kapag kakabutihan po ginagawa natin, we are living a wise life. So, yun pa lang, tapos na eh. So, ano ka ba? Ikaw ay tatay, kabutihan ba ginagawa mo? Wisdom na kagad yun.
O kamalian ba ginagawa mo? Foolishness na kagad yun. O estudyante ka, o driver ka, kabutihan ba ginagawa mo? O driver ka, pinauna mo, yung gustong sumingit sa'yo, kabutihan ba yun? Oo. O di wise yung ginawa mo? Hindi kinarera mo Kinarera mo, wise ba yun? Hindi. Naglabas ng barel. Asan kayong dalawa ngayon? Nakakulong kayo pareho. Yung isa nakakulong, yung isa nakalibing. Wise ba yun? Hindi wise yun. O hayaan mo na lang siya. Di ba? Mabuti kasi ako, di pinabayaan ko siya. Then, that is wise. Grab every opportunity to do good. Why? Because you will never go wrong when you do good. Hindi ka magkakamali kapag tama ang pinili mo na gawin. Kabaliktaran po ng mundo. Ang mundo po natin, ano po ang tinuturo? Huwag kang gumawa ng mabuti. Ang tinuturo ng mundo, kapag eto ba, sa totoo lang, ewan ko lang ang buong mundo to, sa Pilipinas lang. Kapag mayroon kang chance na makaisa, isahan mo na. Hindi ko lang sa buong mundo yan. Pero sa Pilipinas, ganyan. Kung makakalusot, ilusot mo. Kung nagkamali ng sukle yung tindera, hindi mo kasalanan yun. Kasalanan niya yun. Na meron ng ganyan. Kung may nakaiwan ng cellphone, blessing ni Lord yun. Ibang mag-isip. Di ba? Yun ang mundo. Kabaliktaran ang mundo. Pero tinuturo po ng Biblia sa atin, you will never go wrong when you do good. Pag tama ginawa mo, may nagugutom, pinakain mo, you will never go wrong. Kahit sabihin sa'yo na, nanloloko lang naman yun Kahit na. You did good and it's never wrong when you did good. Maaring nabudol ka, maaring naisahan ka, pero sa puso mo, bakit mo ginawa yon? Kasi mabuti ka. And hindi ka nagkakamali kapag mabuti ka. Kung meron kang kakayahan, may kakilala ka, walang pang-aral, sinuportahan mo pag-aaral, tapos nung lumaki, hindi tumanaw ng utang na loob, hindi ka nagkamali pa rin. Gumawa ka pa rin ng mabuti, tumulong ka pa rin. Pagka tumulong po tayo, gumawa tayo ng tama, nagbigay ka, ginawa mo dahil mabuti ka, galing sa puso, you will never go wrong. Hindi mo pwede sabihin na nagkamali ako, tinulungan ko pa. Oo, kung tinulungan mo bumili ng baril, tapos mag-hold up. Yun, mali yun. Pero kung tinulungan mo dahil nahihirapan, you will never go wrong when you do good. No? So whatever you do to others, kasi sabi sa Bible, whatever you do to others, you do to God. Ginawa mo para sa Panginoon. Alam po natin lahat yan. Matthew 25:40. Ano mang gawin ninyo sa pinakahamak sa mga ito, ay sa akin nyo ginawa. At pagka sa Diyos mo ginawa, hindi ka nagkakamali. Kaya po titignan natin, may gagawin akong kabutihan. Para sa Diyos ko ba ginagawa ito? O para sa sarili ko? Kasi may picture, kasi may video, kasi kailangan ko mag-upload ng reels. Sabi kasi ni Meta, kailangan araw-araw meron akong upload para ko'y kumita. So, ko siya. So, kung para sa Diyos mo ginawa, kapatid, for sure, kakampi mo ang Panginoon. You are doing good, hindi ka nagkakamali, kailan pa man. And doing good is like planting good seeds. Para ka nagtatanim kapag gumawa ka ng mabuti. At alam naman po natin sabi sa Bible, kapag ka may tinanim, may aanihin. Magtanim ka ng mabuti, aani ka rin naman ng mabuti. Magtanim ka ng hangin, sabi sa Bible, ano aanihin? Bagyo ang aanihin kapag ka nagtanim ka ng hangin. Ano man ang itanim mo, aanihin. So marami po sa atin nagtatanim ng kabutihan. Minsan, hindi bumabalik, di ba? Mabuti na yun. Hindi ka man umani ng kabutihan dahil kahit nagtanim ka ng kabutihan, pero for sure, hindi ka aani ng kasamaan. Alam ka naman, tinulungan mo na, tapos binugbog ka pa. Siyempre, hindi. No? Hindi ka man umani ng kabutihan, hindi ka naman aani ng kasamaan mula doon sa tao na yun. So do good. Doing good is like planting good seeds. Lalo po yung mga nakatira sa rito, subdivision. Kung nakatira kayo sa subdivision, dito naman sa lugar natin, wala naman talaga mga mamahaling subdivision dito. No? Pero kahit nakatira tayo sa mga area, gated, merong guard, alam niyo po, yung mga nakatira sa subdivision, karaniwan, hindi magkakakilala. Buti pa yung mga nakatira sa no? sa mga lugar na sama-sama, dikit-dikit yung mga bahay, makakilala sila lahat. Pero yung mga nakatira sa subdivision, no, kahit naman di kalakihan ng bahay mo, kaya yung bahay mo kasi laki itong stage na to, two-story, yung katabi hindi mo nakakilala. Alam niyo po kung bakit magkakakilala yung mga magkakalapit yung mga bahay? Kasi po, naghihiraman sila ng mga gamit, nagtutulungan sila.
Ako may martilyo, ikaw may lagari. Friend tayong dalawa. Hiramin ko martilyo, lagari mo, hiramin mo yung martilyo ko. Pero yung mga nasa subdivision, minsan po hindi na nagkakilala eh. Kasi meron ako martilyo, may lagari din ako. At kailangan ko ng plais, pupunta ako sa Ace Hardware. Bibili ako ng plais, ayoko manghiram sa aking kapitbahay. Kaya minsan may hindi, di ba, 3 bahay lang ang layo sa'yo, hindi mo kilala. Yung katapat mo lang, kakilala mo kasi kapag nagsasampay kayo, nakikita kayo. Ganun lang. Pero yung iba, hindi natin kakilala. Pag may lumapit sa'yo na kapitbahay mo, pare, Brad, kapatid, ate, pag may lumapit sa'yo na kapitbahay mo, tulungan mo. May lumapit sa'yo, naubusan kami ng bigas, pengi namang isang gatang dyan, bigyan mo. Minsan may lumapit sa amin, sa bahay, may nag-doorbell bigla sa bahay namin, kapitbahay namin, matanda. Alam niyo kung anong tulong ang kailangan niya? Cellphone. Hindi niya alam kalikutin yung cellphone niya. Nag-update na naman ang cellphone. Nag-update. Asan ba dito yung notification? Ano ba ibig sabihin itong, bakit ganyan na itsura niya? Saan ba dito yung setting? Bakit ayaw tumunog? At yung matanda, ganito po kasi yan, nay, ganyan. So tinulungan namin. Although hindi rin naman namin masyadong alam na yung cellphone ngayon. Litong-lito na ako niyan sa cellphone eh. Yung cellphone, smart. Yung tao, hindi. Ewan ko, ako nag-update na naman cellphone ko kagabi, nalito na naman ako eh. Ganun. So, tutulungan mo siya. So, alam niyo po, mula po noon, ito pong kapitbahay namin na ito, meron po silang, hindi ko alam eh, meron silang dumadating ng mga sako-sako na sibuyas, kamatis, mga ganun. Tapos tinitinda niya ho, doon sa harap ng gate niya. Pero kami libre. Kapag meron akong isang rito, sa pagbibigay isang supot na kamatis, di ba? Nakakatuwa. Tanim na po natin yun. Mas maganda po na magtanim tayo ng kabutihan sa kapitbahay natin kaysa magtanim ka ng kasamaan. Imaginein mo, hinayaan mo yung kapitbahay mo, umuulan na, tapos may sampay siya, hindi mo man lang siya tinulungan sa sampay niya, nabasa sampay, ano gagawin niya next time? Di ikaw naman ngayon, ang gagawin next time. Lalo po ngayon, may mga CCTV ngayon. Kung may CCTV kayo, kung kaya ninyo, sabihin nyo sa kapitbahay nyo, ay ate, tatamaan ng CCTV ko yung pintuan ninyo. Paalam mo sa kanya, nakabantay ako sa pintuan ninyo. Di ba? Tapos sasabihin niya, ganun ba? Sige, ako may CCTV rin ako eh. Sige, tatapat ko rin sa may pintuan ninyo. Nagbabantayan kayong dalawa. Ang ganda ng atin pong ginagawang kabutihan. Nakakapagtanim po tayo. Di ba? Simpleng bagay lang po siya. You will never go wrong. And doing good is planting. Pero siyempre, check mo rin, baka naabuso ka na. Baka sobra na. Ito na naman, nangihingi na naman ng isang gatang. Araw-araw, nangihingi na isang gatang. Mas malaman mo, hindi na bumibili, humihingi na lang sa lahat ng kapitbahay. Tigi-tigi isang gatang, linggo-linggo. So, wisdom, para alam natin kung naabuso na rin po tayo. Ingat lang po tayo. Then, doing good, when you do good because you are good. Yan po ang isang principle na kailangan natin tandaan. You are doing good not because you want a reward. Because you are not good. Kapag ka ganun. Ito po, wag niyo sagutin ha, may tatanong ako ha. Pag Sunday, kumakanta tayo, sa aming pagbibigay. Diba? Meron tayo, iikot ngayon yan. Tapos mag-o-offering ngayon tayo. Bakit? Bakit ka nag-o-offering? Dahil gusto mo ba, Lord, di ba, ibabalik mo ito ng 10 times? Yun ba ang reason mo? Binilik ni Lord, 2 times lang. Lord, may utang ka pa. 8 times. So yung bang offering natin ay binibigay natin sa Diyos because we are good. Dahil Panginoon, utang na loob ko sa iyo to. Panginoon, dahil mahal kita. Panginoon, dahil iway ko to ng pagsamba sa iyo, ibalik mo o hindi. Ibibigay ko pa rin sa iyo to. Dahil sa iyo ko to binibigay. Hindi sa tao. Hindi sa iyo talaga. Puso ang binibigay ko. Oh, Lord, nakaka 6 months na ako ha. Dami ko na naipon sa offering na. Yung hinihingi ko ha. Kailangan first honor ang anak ko ha. Tapos nung hindi naging first honor, ayaw mo na mag-offering sa Panginoon. No, minsan po, kailangan na i-check natin. Kaya ka ba nagbibigay dahil mahal mo ang Diyos? Dahil paraan mo ng pagsamba? O dahil may kapalit? Transaction. No, reward. So, do good because you are good. And when you do good to all. Sa lahat.
hindi ho namimili. Hindi ho kapag ka ang kausap mo ay mayaman, ang bait mo. Kapag ka ang kausap mo mahirap, hindi ka mabait. Namimili. Kaya ako natutuwa po ako kapag ka nakikita ko po yung kapatiran, no? Kilala yung magbabalot, kilala yung gwardya, kaibigan yung mga pusher. Hindi, pwera yun. Hindi kasama yun. Yung mga simpleng mga tao, kilala mo yung tricycle driver, di ba? Suki ka nung yung tindahan. Ibig sabihin, hindi ka mapagmataas. Marunong kang lumebel sa mga matataas, marunong ka rin naman lumebel doon sa mga hindi kasing taas mo. Yun po yung maganda. Because, why? Because you're a good person. Ang mabuting tao, mabuti sa lahat ng tao. Hindi sa pili na pinili niya lang dahil meron lang siyang kapalit. So do good and you will never go wrong. So grab opportunities to do good. That is a very, very wise way to live our lives. Secondly, to live wisely, find God's will. Hanapin natin ang kalooban ng Panginoon. Sabi po yan sa verse 17. Tingnan nyo ha. Sige po, verse 17. Pakilabas po sa screen yung verse 17. Basahin ninyo ito sa isip ninyo. Paano kaya binitiwan ni Paul ito pong verse na ito? Malumanay, sweet, pagalit, ano kaya, pautos, paano kaya? Kung kayo magbabasa nito, pangit lang gamitin sa pulpit no? Pero payagan nyo na ako, minsan lang. Diba, nakalagay, huwag kang hangal. Pero siguro ang way niya, ang sabihin niya rito, gusto niya sabihin, huwag kang tanga. Parang ganun ibig niya sabihin dito. At para sa kanya, ano ang kahangalan? Huwag kang hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. So as far as Paul is concerned, kahangalan kapag hindi natin hinahanap ang will ng Panginoon sa buhay natin. This is both a warning and a command. Pareho po yan. Nagwa-warning siya sa atin. Anong warning niya? Huwag kang hangal, ha? Ingat ka. Huwag kang hangal. Or else, warning. Kung hangal ka, ito kapalit ng kamangmangan at kahangalan, ingat ka. And also, it is a command. Nag-uutos din siya, huwag kang hangal. Hindi pwede sa buhay na to ang hahangal-hangal. At kung gusto po natin na maging matalino, ito po ang kanyang prescription. Para maging matalino, ano dapat gawin? Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Not finding God's will is foolishness. Kapag tayo po banat ng banat, it is foolishness. Pag hindi natin hinahanap ang plano ng Lord, hindi ka nagpe-pray, Lord, ano kayang kurso ang kukunin ko sa college? Hindi ka nagdasal, kamangmangan. Lord, papakasalan ko na to. Hindi ka nagpray, hindi mo hiningi sa Panginoon, kamangmangan. At di lang ho kamangmangan, reckless. Reckless, unwise, and dangerous. Napakadelikado po niyan. Kung kayo po ay nanonood ng mga nagtatayo ng bahay, wala hong nagtatayo ng bahay na matino na walang plano yung bahay. Kailangan meron kayo nakikitang blueprint. No, nilalagay nila sa pader yan. Yung blueprint, nandiyan dyan sa isang pader, naka-tape yan dyan, yung mga blueprint. Lahat na nagtatayo ng bahay, kukonsulta muna doon sa blueprint. Titignan muna nila gaano kalalim, gaano kalaki bakal, ano saan nakalagay ang poste. Hindi pwedeng, as the Spirit leads, kung saan tayo maglagay ng poste, kung saan kayo lead ni Lord. Tapos lagay ka ng poste, you consult always the plans. At ganun po ang plano ng Panginoon sa atin. Now, making decisions without seeking God's will leads to pain. Malakihan nyo yung pain. It leads to pain. Kapag tayo po ay gawa ng plano, decision, banat ng banat, nagagastusan lang tayo, nasasayang ang oras natin, at maraming beses po, nasasaktan po tayo sa mga decisions natin. Meron daw pong dalawang pinakamalaking decision apart from receiving Jesus as your Lord and Savior. May dalawang pinakamalaking decision na kailangan mong gawin sa buhay mo kung gusto mong matino at masaya at maayos ang buhay mo. Unang-una, sino papakasalan mo? Yan ang magdi-decide kung sasaya ang buhay mo o lulungkot ang buhay mo. Kung nagawa mo na yung desisyon na yan ngayon at nagkamali ka, pakitaas nga kamay ng mga nagkamali. Gusto nyo ng gulo? Gusto nyo ng gulo? Huwag nyo tataas kamay nyo. Kung nagawa mo na itong desisyon na to, kailangan mo magdasal ng doble lalo.
Na para bumalik sa ayos, bumalik sa tama. Lord, balik niyo po sa tama yung relasyon namin. Mali kami nagsimula. Hindi kami dapat nagpakasal kasi akala ko babae siya, lalaki pala. So, hindi, joke yun. Na kung hindi ka na kung nagawa mo na itong decision na to, pray doubly para maibalik sa tama. Pero ito po, yung mga hindi pa nakakagawa ng decision na to, yung mga single pa dito. Kung single ka pa, may chance ka pa. Iluhod mo mabuti sa panalangin yan, hingin mo mabuti sa Diyos yan, huwag mong papakasalan yan hanggat hindi ka sigurado na yan ang gusto ng Lord sa'yo. Kasi pinapangako ko sa'yo, pag pinakasalan mo yan at ayaw ni Lord, mamaya nag-PPM ka na sa akin, Pastor, pwede mag-counseling tayo? At pag nag-counseling na tayo, may pasaka pa dito. Ano problema? May chicks po. Oh, patay na. Iluhod mo sa Diyos yan, kapatid. Yan yung unang-unang. No, kung single ka pa, may chance ka pa talaga. No? Kung nakapag-asawa ka na, praise the Lord! Sa Bible, ang asawa daw ay blessing from the Lord. Sabi yan. No? Pero hindi, pag-pray natin mabuti yan. Lalo na pag may asawa ka na, talagang kailangan natin ng blessing ni Lord yan. Pangalawa, unay, asawa. Pangalawa, career. O, yung course. Nakakita na ba kayo ng nag-aral ng first year, ibang course. Second year, ibang course. Third year, ibang course. Hanggang gumraduate, nakagraduate nga ibang course. Pero pag graduate, hindi ginamit. No, yung career, yan ang magpapasaya sa'yo. Kung hindi, habang buhay kang alipin doon sa trabaho na ayaw mo namang gusto. Ayaw mo namang gusto. Hindi mo naman gusto. Habang buhay mong tinatrabaho, yung trabaho na napipilitan ka lang. So, yan po yung dalawang yan. So, kailangan po, paano sasaya sa buhay? Hanapin mo will ni Lord. Una, yung bang asawa mo, will ni Lord yan? No, pag ang sagot mo ay parang hindi, nandyan na yan eh. So, Lord, nawa ay tulungan mo kami na makabalik sa will mo. Pinag-pray natin to eh. Nung nagpakasal tayong dalawa, hindi naman kumidlat eh. Hindi naman tayo hinarang ni Diyos ng Panginoon eh. Nagpirmahan pa rin tayo, may tinta yung ballpen. Pwede naman yung tanggalan ng tinta yung ballpen. So, will ni Lord. Okay? Pangalawa, yan bang kinaroroonan mo ngayon? Will ni Lord? Yung trabaho mo, will ba ni Lord yan? Yung direksyon ng buhay mo, will ba ni Lord yan? Kapag ka nasa will ka ni Lord, magiging maayos at blessed ang lahat. Pagka hindi, simple lang yan, ligaw, gulo, mabigat sa kalooban, ang daming sayang, oras, pagod, hirap, pera, ang dami pong masasayang. So, ang matalinong tao, lumuluhod, nananalangin, hinahanap ng may karunungan ang kalooban ng Diyos para sa buhay niya. Kaya si Paul, nung binabasa ko to, parang nagigil siya eh. Parang, huwag kayong hangal, parang ganun. Hanapin nyo ang kalooban ng Panginoon. So, hindi pwede, sabi ko nga kanina pa, hindi pwede bara-bara sa buhay. Resign agad, or sarado ka agad yung negosyo, o alis ka agad sa pag-aaral. No, kailangan yan, pinagpaplanuhan. And always remember this, pag may nag-o-offer ng trabaho sa'yo, 2, 3, it's not always about money. Hindi lagi sa pera. Kasi tinanggap mo, malaki yung offer, tapos bigla nagsarado. Oh, nasayang yun. Kapatid, huwag kang mabubuhay na hindi ka nagdadasal. Wag na wag. Para ka nagdadrive na nakapikit. So in everything you do, pray to the Lord and seek the will of God. Pangatlo, para magkaroon ng matalinong pamumuhay, to live wisely, avoid vices. Bisyo. Diba, sabi nga sa radyo, bisyo na to. Sabi nga, 5:18 na Ephesians. Huwag kayong maglalasing. Sing. Sabi hindi ko naman alam, wala akong pinapatamaan. Tinamaan ka ba? Hindi, wala naman ako, hindi ko alam. Wala pa naman nagpunta dito na naamoy ko dyan sa lobby. Good morning po. Amoy tanduay. Huwag kayong maglalasing. Bakit daw? Bakit? Sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Grabe itong Bible, napakalinaw magkwento, napakalinaw magturo. Huwag kayong maglalasing. Bakit? Sisirain lang niyan ang inyong buhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. So, vices
leads to destruction. Sisirain ang ating buhay. Hindi lang naman paglalasing. Palitan natin yung huwag kayong maglalasing. Palitan natin yan. Huwag kayong, di ba, huwag kayong iinom. Sisirain lang yan ang inyong atay. Palitan natin ng sigarilyo. Huwag kayong magsisigarilyo. Sisirain lang yan ang inyong, baga. Talaga naman yun naman talaga ending yan. Huwag kayong magsusugal. Sisirain lang yan ang inyong, dami sisirain yan. Budget, buhay, pag-aaral na anak, kinabukasan. Sisirain lang yan, lahat ng yan. Huwag kayong online games habang nagwo-worship. Ewan ko ba? Maski sa bahay, actually hindi lang naman sa worship Maski sa bahay, may asawa ka na tapos puro online games. Mas niyayakap mo pa yung cellphone kaysa ron sa asawa mo. Mas matagal mo pang kausap yung cellphone kaysa ron sa asawa mo. Sisirain lang yan ang inyong buhay mag-asawa. Sisirain lang yan ang inyong relationship. Diba, ilang beses na yan? Ilang beses na yan, Pastor? Pastor, yung asawa ko, puro games. Mas hinihimas pa yung cellphone kaysa sa akin. Yung mga bata, naintindihan ko ba yan Yung mga youth, kasi generation nila yan Pero ikaw naman, mga 40, 50, tapos games ka ba ng games? 50 ka na, hindi na bagay, uy. Dapat sa'yo dama, chess, ganon, Scrabble, siguro mga ganon. Pero ikaw pa yung nag-games, tahimik Biglang sisigaw, uy! Biglang gaganon, biglang, tumakbo! May kausap pala dun sa ka-games niya. Sisirain niya ng samahan, yung games na yan. Lalo na pag nag-worship ka kay Lord ngayong umaga. Okay? Let's pause for a moment. Okay? So, ingat po tayo dyan. So, actually, hindi lang buhay. Sabi niya, sisirain lang yan ang inyong buhay. Hindi lang buhay sisirain yan. Dami pa. Pati pagkatao. Ephesians 5:18. English po English version Basahin natin sa English yan. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Debauchery, hindi ko alam, actually, hindi ko alam yan Alam ko, voucher. Pero debauchery, hindi ko masyadong ginagamit yan. Pag nag-uusap-usap tayo, hindi. Pero yung debauchery, yung word na yan, sa Tagalog, ang ginamit po dyan sa dictionary, ito ay kaguluhan, kabulukan, actually, pati yung word na kahayupan, ginamit dyan. Kapag tayo po nagbibisyo, dadalhin tayo sa kaguluhan, kabulukan, at kahayupan. Nagiging ganun daw po ang uri ng buhay at pagkatao po natin. Degeneracy, corruption, vice. Yun daw po yung debauchery. Kasi po, vices fills your life. Kaya mga bisyo, pinupuno po niyan yung buhay po natin. Yung isip natin, pinupuno po niya mga bisyo na yan. At dahil puno yung isip mo ng mga bisyo na yan, wala nang puwang yung mga importanteng bagay sa buhay natin. Yung health, wala nang puwang yung health. Di bali na. Di bali ng masira atay ko. Di bali nang masira ang baga ko. Walang puwang yung health. Kaya na umaga po, bumili ako ng pandesal sa bakery. At ito yung yung estante ng pandesal, sa bandang loob, nandoon yung mga sigarilyo. At alam nyo naman yung mga nakalagay sa ng sigarilyo, di ba? Sa mga, ang tawag dyan? Kaha. Yung mga picture, talaga naman, nakalagay na sigarilyo. Tapos may picture doon. Ito, ang sigarilyong ito ay nagiging sanhi ng cancer sa bibig. Meron mga ganon. Nagiging sanhi ng pagkadurog ng atay. Nagiging sanhi ng kung ano-ano nakalagay. Picture, graphic talaga. Naisip nga kayo na picturean ko kayo, tapos pakita ko rito. Kaya lang parang ang pangit ipakita Pero yung katabi ko, bumibili pa rin ng sigarilyo. Nakalagay na nga ron ang kulit ng mga Pilipino, bawal tumawid, nakamamatay. Tatawid pa rin. Makulit ang mga tao, hindi lang po mga Pilipino. It fills our lives. Spiritual life, wala ka ng gana sa spiritual life. Parang chichirya yan Pag kumain ka ng chichirya, tapos kakain kayo ng tanghalian o hapunan, wala ka ng gana sa chichirya. Sa meal ninyo. Ganyan po yan. Kapag yung utak po natin, puro online games, yung utak natin, puro bisyo, iniisip natin, puro online sugal,
Ang dami pa ngayon sa FB, mga promo, puro sugal-sugal. 3 pindot lang, di ba? Yung aking 8 pesos, naging 100,000. Ang dami pang ganon sa FB ngayon. Pag yun po ang laman ng isip natin, nawawala na ng puwang ang spiritu. Nawawala ng gana tayo sa mga bagay na spiritual. So, avoid vices. Mas avoid vices. And kung gusto mo rin lang ng bisyo, let the Spirit be your vice. Kung gusto mo rin lang ng bisyo, dapat Espiritu ng Diyos o ang Word of God o ang pakikipag-isa sa Panginoon, yan ang bisyohin mo. At purihin po ang Panginoon. Marami hong tao dito sa church natin, yan ang bisyo. Alright, sa church natin, pag may announcement po tayo, talagang dumarating. May prayer, darating. May Bible study, darating. Maglilinis ng church, dadating. Magtatanggal ng yero ng church, dadating. Kahit ano i-announce mo, dumarating. Kasi na-addict na. Sorry for the word, no? Pero di ba, yun ang kanyang bisyo. Maglingkod sa Panginoon. Ang worship team natin, ang bisyo niyan, tumugtog. Alam nyo, tugtog ng tugtog yan buong week. Tapos Sabado na gabi, tugtugan na naman. Tapos ngayong umaga, tugtugan na naman. Alam nyo, pagkatapos ng worship natin, tugtugan pa rin yan. Kainan na tayo lahat, sila nagtutugtugan pa rito, minsan hindi ko maintindihan. Ba't ayaw tumigil mga tas sa tugtugan? Kasi yun ang bisyo nila eh. At tinutugtog naman nila, hindi naman Hotel California. Tinutugtog naman nila papuri sa Diyos naman. Diba, kung magbibisyo ka rin lang, Diyos na ang bisyohin mo. Doon mo na ibuhos, i-focus ang buhay natin. And hindi ka lugi, hindi ka talo. Saan ka pa? Hindi masisira atay mo. Hindi masisira ang baga mo. So, let the Spirit be your vice. And pang-apat po, nakatatlo na po tayo. Pang-apat, to live wisely, be a worshiper. Maging mananamba. Hindi maninimba, hindi maninimba. Mananamba ng Panginoon. Verse 19, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Ang ganda nitong ni Paul na to. Matapos niya sabihin na huwag kayong maging hangal, no, huwag kayong ganyan-ganyan. Sabi ni Paul bigla, sa pag-uusap ninyo, sama niyo ang Panginoon, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Fools ignore God. Yung mga mangmang, mga hangal, hindi sinasali ang Diyos sa kanilang buhay. But the wise worship Him. Yung mga matatalinong tao worships the Lord. This is one of the wisest thing that we can do in our lives. It is, kung mamimili ka ng mga pinakamatalinong magagawa mo sa buhay na ito, sumamba sa Panginoon. Aba, Creator of the universe, omnipotent, omnipresent, omniscient, eternal, holy, san ka pa? Kapag yan ang naging kaklose mo sa buhay na ito, kapag ka ang Panginoon ang naging talagang very close ang relationship natin, nako, hindi ka magsisisi. Promise, hindi ka magsisisi. Lalo na, God is seeking worshipers. Nasabi sa Bible, naghahanap ang Diyos ng mga mananamba, ng mga talagang sasamba sa Kanya. Alam niyo po kung ba't siya naghahanap ng mga sasamba sa Kanya? Sa Bible po, merong 3 anghel, 3 archangel, si Gabriel, si Michael, at si Lucifer. Gabriel, Michael, Lucifer. Sa 3 anghel po na ito, si Gabriel po ang mensahero. Kaya kapag nung dumating kay Mary, si Gabriel po yun. Kay Gideon, si Gabriel, yung nakipag-usap. Pag may mensahe ang Diyos, si Gabriel yun. Siya yung messenger angel. Si Michael, siya po ang warrior angel. Kapag mayroong giyerahan sa spiritual realm, si Michael. Kaya hindi si Michael nakipag-usap kay Mary kasi hindi naman siya messenger. Si Michael ay warrior. Kaya nung time ni Daniel sa Persia, nakikipaggiyera si Archangel Michael sa kaaway. Pati doon sa dispute sa katawan ni Moses, si Archangel Michael yon. Si Lucifer, ano po ang designation niya? Worship angel. So, Gabriel, messenger. Michael, warrior. Lucifer, worship angel. Andyan pa rin si Gabriel, andyan pa rin si Michael. Si Lucifer, wala na, nag-rebelde na.
Nagstokwa na, nagsarili na itong Lucifer na to. Nawalan ngayon ng worship angel ang Panginoon. Ay, di ang dali niya, ang daming angel sa langit, di i-promote niya yung iba. Walang ginawa at walang sinabi sa Bible na may kapalit na worship angel, worship archangel sa Bible. Alam niyo po kung bakit wala? Sino ang pumalit? Church. Ikaw. Ako. Tayo ang pumalit sa mataas na posisyon ng worship sa langit. Tapos ayaw mag-worship? It is a very honorable position. Isa po itong posisyon na distinguished. Siguro sabi ni Archangel Michael and Gabriel, ang dami dyan, 100 million angels, pili kayo dyan, isa, kapalit ni Lucifer. Siguro sabi ng Panginoon, nakapili na ako, ang church ko. Kaya when we get together during Sunday morning, at least during Sunday morning, huwag kang lalabas ng pintuan na yan kung hindi mo sinamba ang Panginoon. Sayang ang pagtitipon. Papunta ka pa lang dito ngayong umaga, nag-iisip ka, aattend ba ako o hindi? Mukhang uulan eh. Tapos hindi, aattend ako, hindi naman siguro uulan, bahala si Lord. At nandirito ka na nga. Tapos nung nandirito ka, puyat ako pastor puyat ako Natutulog ka pa. Nung kumakanta yung worship team dito, naiisip mo, taas ko kaya yung kamay ko. Wag na, hindi ako nag-deodorant Wag na lang. Nung kumakanta na tayo, ayaw mo pang kumanta. Nung nararamdaman mo na sa puso mo, na gusto mong lakasan yung boses mo, ayaw mo lakasan ang boses mo. Nung gusto mong pumalakpak, ayaw mong pumalakpak. Nung hinihipo ka ng banal na espiritu para sumamba sa Diyos, naisip mo, corny? Ganun pa. Bakit ba tayo nandito? To worship God. Simple lang naman yan. Ang success or failure ng pagpunta po natin today ay nakasalalay kung nasamba mo ang Panginoon o hindi. Ilan sa atin dito yung pupunta sa SM? Bibili ako ng ganito, ng ganyan. Tapos pag uwi, hindi nabili, nakalimutan. Ang dami nakita, ibang nauwi, donut ang nabili. Sa halip na yung kanyang bibilihin. So, ganyan po minsan pupunta tayo sa church, so sambahin ko ang Panginoon. Tapos nasa church na tayo, ay mali yung bass. Ay sintonado yung singer. Nakasimangot na naman yung usher. Lagi nakasimangot yung Sunday yan. Yung usher na yan. Pag uwi mo, reklamo ang dala-dala sa halip na worship sa Panginoon. So ulitin ko kapatid, andito tayo ngayon para mag-worship sa Panginoon. Huwag kang lalabas ng pinto na yan hanggat di mo na-worship ang Panginoon. Sa puso mo. Ito pong ginagawa natin na ito, sinasabi natin, nag-worship naman ako, nakikinig ako. Oo nga, part ng worship yan. Pero ang worship talaga nararamdaman mo sa puso mo, umaapaw. At doon natin masasabi na buhay ang church. Doon natin masasabi na ang church natin ay katawan ni Kristo. Doon natin masasabi na connected tayo sa ulo kasi buhay. Yung katawan, hindi connected sa ulo, patay. Pero pag connected ka sa ulo kay Jesus, buhay na buhay ang church. Kaya hanapin mo kapatid yun. Yung pagka umaawit na tayo, nananalangin na tayo, lumulundag-lundag yung puso mo. Gusto mong sumamba sa Panginoon. Hindi yung paglabas natin dyan sa pintuan na yan, di ba? Ang baon-baon natin, negativity. Dapat po, worship, recharge. And we're only talking about yung church pa lang, Yung pa lang po pinag-uusapan natin dito. So, worship leads to guidance, to God's guidance and favor. Kaya napaka-importante po ng worship na yan. Napaka-importante niya. I would like you to discover the power of worship. Si Paul, si Silas, nakakulong. Ano ginawa? Nag-worship. Ano nangyari sa kulungan? Nayanig at bumukas yung kulungan. Kapatid, may kapangyarihan ang worship mo. Totoo. Darating ka rito, bigat-bigat ng kalooban mo, nasamba mo ang Panginoon, I promise you, paglabas mo rito, nagliliwanag ang mukha mo, may binigay ang Lord sa iyo na kaliwanagan ng puso at isip. God will guide you and God will favor you. So, cultivate personal worship. Ngayon pa lang, cultivate personal worship. Maganda syempre yung Sunday worship natin, pero mas maganda yung Monday to Saturday na worship natin. Kasi sinasabi naman natin, Pastor, ang buhay ko naman ay worship sa Panginoon. Tama, tama. Pero set aside a time and a place
na mawo-worship mo ang Panginoon. Minsan, habang nagdadrive ka, fine. Kung yun talaga yung time naman, habang nagdadrive ka, you worship the Lord. No, may mga kakilala ko, nagpapatugtog, tapos nakikinig ng mensahe, habang nagdadrive, worship the Lord. Habang naglalaba ka, ang mga laba naman ngayon, hindi na katulad dati na susunungin mo pa, tapos pupunta ka sa ilog, tapos meron kang palo-palo. Noon talaga, pag sinabi maglalaba ka, mahirap. Ngayon, maglalaba ko. Ting! Tapos na, ikot na yon, tapos tutunog na yon, sasampay mo na lang. Mas madali na. Worship the Lord. Set aside a time and a place to worship the Lord regularly. And not only that, syempre, cultivate personal worship, but also attend corporate worship. This is corporate worship. No, ito yung ginagawa natin. Alam niyo po, corporate worship, ang personal worship, ito yung nagluto ka ng pagkain, mag-isa mo. Pag ikaw mag-isa sa bahay, sinisipag ka ba magluto? Hindi, di ba? Pero kapag kakainan, no, merong piyestahan, merong anniversary, ang saya. Pag tayo lahat sabay-sabay kumakain. Restaurant, di ba? Ang saya. Yun ang corporate worship. Yun ang group, church worship po natin. Bigyan po natin ng time. Yan po yan. Let's make a commitment. Let's make a commitment to be present every Sunday in our corporate worship. Nakakatuwa po, alam nyo, pag tumatayo po kami rito sa harap, tapos nakikita po ng worship team na talaga nagwo-worship in church, nakakatuwa. Pag ako po nagme-mensahe dito, nakikita ko po, nakikinig, nakakatuwa. Pagka meron pong absent dito, nakikita po natin yung absent na, kamusta ka na ate? Isang buwan ka na hindi umaattend. Kamusta ka na ate? Mga ganon, ano po? Nakikita po natin yun. Nakaka-encourage kapag nakita po natin na nandirito. Pero kapag wala rito, paano ka maka-encourage kung wala ka dito? Nandito ka pa lang, ang tawag po dyan, ministry of presence, ang tawag po dyan. Andito ka pa lang, nakakapag-minister ka na. So let us make a commitment to be present in our church Sunday worship. Let us prioritize. And let me just say this, kahit ano sabihin ng ibang pastor, church is essential. It is not optional. No? Kung hindi ko alam kung nasa handout ninyo yan, pero sulat niyo po yan. Church is essential. It is not optional. Hindi yan mood, no? Hindi yan feeling, it is essential. Kasi po ang church, kahit po organisasyon ito po yung organization na itinalaga ng Diyos para po i-oversee ang atin po mga spiritual lives. Ito po yung organization, officially, magsasabi sa'yo, kapatid, matagal na kita hindi nakikita, kamusta na spiritual life mo? Ito yung organization na mag-oversee para sabihin na mag-grow ka kapag umattend ka ng discipleship. Attend ka, discipleship. No, parang sa gobyerno, meron po tayong DepEd. Pwede ka naman mag-aral mag-isa sa buhay mo. Turuan mo yung anak mo. Ba't may DepEd? Yung DepEd po kasi ang overseer ng education ng mga bata. DOH, sila yung overseer ng health dito. Ganoon din po ang church. Ang church po yung may mandate para po kamustahin po tayo. Pero more than that, para alagaan po tayo. Kaya minsan po kinikilabutan ako pag sinasabi ko po na pananagutan ko kayo sa Diyos o pananagutan ng church na ito kayo sa Panginoon. Hindi lang mo siya salita, nakakatakot po yun. Dami mong pananagutan sa Diyos. Parang ikaw, pananagutan mo anak mo, di ba? Kung ano mangyayari sa anak mo, pananagutan mo. Ganon din po yun. Kaya pag kayo po kinakamusta, wag po kayong magagalit. Pag kayo po hinahanap, wag po kayong magagalit. Kasi po, ang dami-dami pong churches, pero dito kayo dinala ng Diyos. At dahil po dito kayo dinala ng Panginoon, may pananagutan po ang church na ito sa Panginoon para sa inyo. And I hope, tulong-tulong po tayo. So kaya po marami po tayong Bible study, per barangay, naglalagay tayo para po talaga makita po natin yung pong bawat isa. Na magtulungan po tayo, na mag-grow po tayo lahat sa Panginoon. Kasi minsan po nakakalungkot, ito don't take this negatively baka mali ang dating Alam niyo po, dito sa church natin, never tayo na kumpleto. Laging may absent. Laging, ilan? Ang silya po natin is 200 ang silya po natin. Ang listahan po natin, meron po tayong silent attendance dito. No? Hindi nyo alam, sinecheck po natin, walang 3 weeks na wala si ganito. Ganyan.
I-check po natin. Ang atin pong roster ay nasa mga 240 o 250, mga ganyan. Kung atin pong usual attendance is mga 170, ibig sabihin, merong absent lagi na 70 on a regular basis. Kasi hindi naman tayo umabot dito ng 200 plus eh. Hindi naman natin napuno talaga na walang bakante yung silya eh. Laging may ano eh. Ibig sabihin, linggo-linggo, may absent. Linggo-linggo, talagang hindi na tayo nakompleto. No, and I'm not taking that against you. Kasi sabi ko lang po, pag nakikita natin na wala, may dahilan naman syempre. Or kung may dahilan nga. Kung may dahilan, wala akong problema, kasama namin po kayo sa panalangin. Pero kung wala pong dahilan, eh dapat lalong ipanalangin. Yung pong salitang kasama, I am with you in spirit. Abused na salita. Kamusta ka na? Hindi ka naka-church. Di bale, kasama niyo naman ako in spirit. Habang nagsiswimming ka, kasama ka namin in spirit. Seryosohin po natin ang Panginoon, mga kapatid. Seryosohin po natin ang katawan ng Panginoon. Calling po natin ito. Hindi ka tinawag ng Diyos para mag-isa lang. Tinawag ka ng Panginoon na maging bahagi ng katawan. Kaya po lahat ng buong katawan natin, mag-isip kayo ng katawan natin. Anong bahagi ng katawan ang pwede mong tanggalin? Hindi mo naman talaga kailangan. Wala, di ba? Unless siguro kung senior ka na, pwede lang tanggalin yung uterus mo siguro. Pero kung bata ka pa, hindi, di ba? So lahat ng part ng katawan mo, kailangan natin po yan. So kayo po, importante po kayo. You are a part of this church dahil dito po kayo dinala ng Panginoon. Unless sabihin mo, hindi ako dinala ng Panginoon dyan. Hindi ako kasali dyan. Pero kung naniniwala ka na tinawag ka ng Panginoon, because a church is a calling, hindi rin naman yan. Kung dito ka tinawag ng Panginoon, then church is essential, not optional for you. Okay? So, be a worshiper and not just an attender. Amen. Panghuli po, panghuli. To live wisely, learn to always give thanks. Magpasalamat palagi sa Panginoon. Ephesians 5 verse 20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, magpasalamat daw lagi. Andiyan dyan. Sabi po dyan, because thank you is a powerful word. Isa po napaka-powerful niyang word na yan, parang magic yung word na yan. Kapag ka nagsalita ka ng word na thank you, di ba, merong nangyayari, meron pong nagaganap. At kahit na po negative yung mga nangyayari sa atin, sabi po sa verse kanina, magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Kahit negative yung mangyayari po sa atin, mag-thank you pa rin po. Kasi po, it's good for your mental health. Pagka ikaw ay nagpasalamat, nawalan ka ng trabaho, pero marunong ka pa rin magpasalamat sa Panginoon, natututo kang mag-accept. Natututo kang mag-move on. Personally, for your mental health. Pero higit sa lahat, for your spiritual health, natututo kang magtiwala. At natututo kang unawa na may kalooban ng Panginoon, that God knows. It shows your trust, it shows your faith, it shows your hope na may plano ang Diyos. Ang ganda po niyan. Natanggal ako sa trabaho eh. May ginagawa ang Diyos sa buhay ko. May plano ang Diyos sa buhay ko. Kaya ako natanggal sa trabaho. So it invites favor of the Lord. So, be thankful and do not be a complainer. Huwag po maging reklamador. Maging mapagpasalamat kaysa reklamador. Nobody wants to be with the complainer. Walang gusto makasama yung mga taong reklamador. Lalo ang Panginoon. No, lalo yung mga nanay, nagluluto. Pagkaluto, ihahain sa pamilya, tapos sasabihin ng pamilya, ang tabang? Yung reklamo, kainin. Magpasalamat sa Panginoon. Learn to be thankful. And may blessing po yan. Minsan po, meron isang janitor. Lagi siya nakangiti. Naglilinis siya, sumisipol-sipol. Pag may papasok na empleyado, good morning, magaganon siya. No? Have a nice day. Pag uwi na, have a nice day. Alam niyo po kung anong mangyayari dito sa janitor na to kapag gano'n ang attitude niya? Favor. Una, favor sa mga katrabaho niya. Lagi siya nakakatanggap ng mga kung ano-anong regalo. Lagi siya nai-invite
Kung may mga, kumbaga hindi siya tinuring na, janitor ka namin eh. Hindi, pag may lakad yun, kasama siya. At may favor din sa Panginoon. At hindi lang yun, pag naghanap yung kanila pong opisina na ipopromote, sino ipopromote? Siya ang ipopromote. Supervisory siguro, doon sa kanyang level na yon, magkakaroon siya hawak ng mga tao. No, be thankful. Ano man po yung maging sitwasyon natin, be thankful. Because thankfulness opens doors. Nagbubukas ng pintuan kapag marunong po tayo magpasalamat. So, in-interview ka, bagsak, praise the Lord. Bakit? May plano ang Diyos. Baka mayroong ibang pagdadalhan sa'yo, ang Panginoon. Exam, hindi ka pumasa. Praise God, may tinuturo ang Panginoon. Yung cellphone mo, nalaglag. Oh, praise God, thank you. Kasi ang ginagawa ng Panginoon sa atin, all things work together for our good. Hindi lang natin nakikita, pero ang ending pala niyan, pag pinagsama-sama mo lahat yan, para po sa kabutihan po natin. No, 5 lang po ito na pinag-aralan po natin ngayon. Marami pa hong iba. Pero according sa Ephesians 5:15-20, ito po yung 5, according kay Paul, na makakatulong so that we will be able to live wisely. Now, many years ago, meron pong commercial, si John Lloyd, by Jessic. Ingat. Ingat. Yun din po ang gusto kong sabihin sa inyo ngayong umagang ito as we close. Ingat. Yun po yung sabi natin sa verse 15, mag-ingat kayo sa inyong pamumuhay. Kung gusto po natin ng maayos na buhay, masayang buhay, mabiyaya na buhay, ingat po tayo. Yun po ang plano ng Panginoon. Gusto niya po, masiyahan tayo, hindi masaktan. Hindi po yun ang plano ng Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon, magmahalan, hindi mag-awayan. Yun po ang gusto ng Panginoon. So mag-ingat po tayo. Ang gusto ng Lord, magaang. Hindi po yung mabigat. Kaya mag-ingat po tayo. Be wise rather than unwise. And the only way to live, sabi natin kanina, 2, di ba? You can live wisely or unwisely. As we close, you have to choose. And you have to be, you have to make a decision from this day forward, live wisely. Manalangin po tayo. Ama namin, maraming salamat po sa inyo. Sa mga salita mo, pinahayag po niyo sa amin. Lord, hindi po ito salita lang ng tao. Salita mo po ito. May bigat po ito, may kapangyarihan po ito. At Lord God, nawa, hindi maging hadlang ang kamangmangan, ang kahangalan, para hindi namin marating yung pong plano mo at kalooban mo at mga inilalaan mo sa buhay po namin. Kaya dalangin namin, Lord God, teach us to live a life that is wise, based on the fear of you and of the love of you. At nawa nga po, Panginoon, maranasan po ng buhay namin, ng pamilya namin, Panginoon, ang buhay na masaya, buhay na maayos, magaang, masagana, dahil kami po ay nasa kalooban mo. Salamat po, Panginoon. Purihin ang ngalan mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen.